Hi, my name is Fidel De Jesus and I play guitars and sing vocals for Dark Crayola. My name is Carlo Lee. I play guitar for Dark Crayola. Hi, my name is Francis. I'm the bassist of Dark Crayola. Hi, my name is Tope Domingo. I play drums for Dark Crayola. Tabuo yung banda namin na Dark Crayola noong 2010. Members nun dati is ako, si Francis, si JD yung luma namin drummer, and si Carlo. Kami ni Fidel, na-disband kami doon sa isang banda namin. And then, may isa akong banda na pinaform, which is kami ni Carlo. Na same situation din na hindi rin na nag-workout, hindi rin nag-workout sa kabila. So, ginawa ko, what if kung i-fuse ko na itong dalawa? Then, tignan natin kung ano mangyayari. Then dun, wala. Nabuo ang Dark Crayola. First, a few years ago, 4 years ago, si Francis may kilala siya nung college siya, si Fidel. So, dati mayroon kaming parang band na hindi rin masyadong nag-workout. Kaya, in-invite ako ni Francis na makipag-jam kay Fidel. And, yun nga, nagkakilala kami. Tapos yun, napag-usapan namin, bubuo kami ng grupo. Sumama ako sa band, kompleto na sila. Just happened na yung former drummer nila na si JT kailangan mag-abroad. And he was there for like 3 months. And then sakto nakita ko sa forum, sa Film Music na naghahanap sila ng drummer. And during that time, medyo patay yung band ko before, which is Driven. Gusto ko rin nangangati akong mag-gigs nung time na yun. Kaya grab ko na yung opportunity na mapasama sa ibang band. And ito nga yun, yung Dark Crayola. Personally, yung isang goal ko is yung ma-push yung boundaries. Tsaka yun nga, magkaroon naman ng buong may mga pinaghihirapan namin. And syempre, make most out of yung ginagawa namin. And enjoy. And come out may sa mga songs, mga ganun. We do it because yun, may kate, yung parang yung kate na gusto mong makatugtog, play with friends, all that stuff. Yun nga yung parang pangarap ng bata na makatugtog sa stage. And yun nga, si Fidel din, parang yun yung parang pangarap ko rin makapag-play ng mga harmonies sa guitar. Parang Friedman, Becker. Basically, yun na yun, yung dream na yung makatugtog and you know, make something out of this make something out of this life. Mas masarap kasi mag-experiment ng iba't ibang styles then kung ano na lang mangyari, which is maganda, parang bago sa tenga namin. For me, it is an outlet. Kasi everyday hindi naman natin may iwasan yung problema. And ito lang yung paraan ko para mailabas yung mixed emotions eh. May galit, may saya, may lungkot. And napaprocess ko yun, nailalabas ko through music. Which is a good thing kasi walang ibang naapektuhan. Positive lahat ng kinakalabasan. Payo ko sa inyo, mga kids. Shit, tanda ko na. Payo ko lang sa inyo is, tugtog lang kayo. Kung ano yung gusto nyong tugtugin nyo lang. Try nyo i-share sa lahat. Meron talaga na instances na ayaw, hindi mo gusto yung magawa nyo. Pero, nga, kahit out of 5, isa lang yung may magustuhan. The point is, nagustuhan nyo yun. And, gamitin yung tool yun para ma-inspire nyo rin sarili nyo. Hindi lang sa nyo, kundi makasala nyo. Ayan. Share the music, share the love. Keep doing what you love, guys. The fact na most people won't believe in you, they'll put you down, but just keep doing what you do. And yun nga, it's not gonna be all fun. Mahirap, meron mga times na hindi kayo magkakasundo ng mga kabanda nyo, and may times na hardships talaga, pero you just push through it and it'll pay off. Tugtog lang, saan kayo masaya, and kung may kumukontra sa inyo, huwag nyo na lang sila pansinin. Kung anong gusto nyong tugtugin, kung anong gusto nyong gawin nyo lang, push nyo lang yan. Huwag kayo masyadong ma-discourage sa mga iba. Ang music kasi, or being a musician, it's an unending process. So, until now, I'm still learning. So,
para dun sa mga nagsisimula pa lang, huwag kayong takot or mahiya na mag-share ng alam nyo. Kasi cycle yung learning process. May matututunan kayo sa akin, may matututunan din ako sa inyo. May mga bagay kayong kaya nyong gawin na hindi ko kayang gawin. Tapos may mga bagay din akong kayang gawin na eventually makakayanan nyo rin gawin. So, sobrang laking knowledge base ang lahat. Maging practical din tayo kasi lalo na sa buhay natin ngayon. Mahirap talaga and magastos minsan ang music. So, mga musician sa Philippines, isa yan sa mga pinaka-resourceful na musician sa buong mundo. So, make most out of what we have. Mas magandang matuto and ma-develop sa kung ano lang yung meron tayo. And eventually, mag-grow yan. And mag-grow din tayo individually as a musician, as a person. And ma-expand natin.